Hello mga kabody! Welcome po sa YouTube channel namin. Dito sa video na to, ipapakita po namin sa inyo kung magkano po ang inabot ng mga barge, gas, ng biyahe from Luzon, Visayas to Mindanao. Ito po pala si Buddy. Siya po ang magiging munting tahanan natin sa buong biyahe natin ng paglibot sa buong Pilipinas. Ipapakita ko po sa inyo kung paano na isalansan sa sasakyan yung mga gamit. Grabe, full pack siya. Ayan o, halos wala nang mapaglagyan. All set na po kami, ready na kami bumiyahe sa buong Pilipinas. Pero una muna nating biyahe is Luzon papuntang Mindanao. Doon tayo sa Mindanao, mag-uumpisa ng buong ikot natin, paakyat, pabalik dito sa Luzon. Samahan niyo po kami sa aming mga biyahe. Ngayon po ay 3 AM dito po sa Parañaque. Ngayon po tayo mag-uumpisa ng ating paglalakbay. Napagdesisyon na ni Pleng na unahin muna namin bumiyahe sa Mindanao kasi tag-ani na ng palay namin doon at sakto malapit na ang eleksyon, boboto muna kami. Saka namin uumpisahan ang paglilibot. Ipapakita ko rin dito sa inyo pag nakapag-harvest na kami, kung paano mag-ani ng palay na medyo high-tech na ngayon talaga. Kasi 'di ba noon, ang nakasanayan natin, tao lang, farmer lang talaga ang nag-aani sa mga palay. Ngayon, iba na. Meron na talagang mga machines na tumatakbo sa rice field nyo na nakasako na kaagad pagkadaan pa lang ng machine. I-upload namin dito yung next video pag nag-ani na kami. Ayan, pa-exit na kami ng sukat. Uumpisahan namin ang biyahe natin pagkatapos nitong eleksyon 2025. Subaybayan nyo po ang ating mga biyahe. Dito po tayo unang magpapagas kay Buddy sa Petron Gas Station SLEX southbound. Ipapakita namin sa inyo ang first gas natin, kung magkano inabot para may idea kayo kung magkano. 1,535. Umpisahan natin ulit ang paglalakbay. Dito po, nandito na tayo sa pa-exit na ng Batangas, Lipa. Time check, it's 4 AM. Exit na ng Batangas. Time check, 5:30 AM. Nandito na kami sa parte ng Sariaya, Quezon. Dito po sa video na to is approaching na tayo ng Lucena City. Time check po, it's 6:15 AM at nandito na po tayo sa Pagbilao, Quezon. Time check, 6:50. Nasa Unisan, Quezon na po tayo. Kalilayan Bridge, ito po ang pinakamahabang tulay sa lalawigan ng Quezon. Nasa Quezon pa rin po tayo. 7:05 AM. It's 8:20 AM. Nandito na po tayo sa Maharlika Highway, Lopez, Quezon po. Time check, 9:05 AM. Huminto kami dito sa Calawag, Quezon. Nagpahinga lang, lakad-lakad. Kasi magdamag na kami nakaupo. Ay, nako mga kabady, medyo mahaba-haba pa tong biyahe natin. Simula, umalis kami ng 3 AM. Dire-diretso lang yung biyahe namin. Dito kami huminto sa Sumulog Bridge. Ang ganda kasi ng view ng Sumulog River. Tapos, tinry din namin paliparin yung drone for the first time. Kasi, nung nasa Parañaque, nasa no-fly zone tayo. Bali, ito yung first take-off niya
para makita yung beauty ng nature. Ang ganda, no? Green na green. Talagang ginusto namin na magpahinga muna, bumaba sa sasakyan. Kasi buong biyahe namin, simula Parañaque, ngayon lang kami tumigil. Nag-quick rest muna si Pleng dahil mahaba-haba pa yung babiyahiin natin. Pumasok na kami nito kasi biglang umambon at pinauwi na namin yung drone kasi 'di ba bawal siya mabasa. Buti na lang hindi siya naabutan ng medyo malakas na ulan or ambon kasi hindi siya waterproof yung mga drone kaya kailangan ingatan baka mabasa. Time check, it's 10:50 a.m. Nandito na kami sa Rolando R. Andaya Highway, Tagkawayan, Quezon. 11:20 na, nandito na tayo sa Del Galego, Camarines Sur. Ragay, Camarines Sur, 11:45 a.m. Nandito kami sa Lupi, Camarines Sur. Nakakita kami ng nagtitinda ng pugo at saka mani. Bumili muna kami. Sobrang gutom na. Lunch na. Pagasaluin na po tayo sa Sipokot. Second gas, 1,508. Naghahanap na kami ng makakainan namin dito. Nag-search kami sa Facebook kung saan yung masarap na nagsaserve ng Bicol Express. And ito yung nakita namin. Nandito na nga po pala kami sa Naga. Nandito na tayo sa kakainan natin ng lunch. Yan. La Herencia Comida. Highway lang siya. Tara, pasok tayo. Dalawa, for two. Solo namin yung restaurant kasi late lunch na to. Mga kabady, paki-pause na lang po yung video kung gusto nyo mabasa yung menu at yung mga food na siniserve nila dito. Sa point na to, alam naman namin talaga yung orderin namin. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano-ano yung mga siniserve nilang pagkain. Ginger shot daw yun, welcome drinks nila. Medyo parang maanghang yung lasa niya. Hintay namin yung food namin. Hintay namin kasi gutom na kami. Hindi pa kami nag-breakfast. Hindi pa kami dito na kami nag-lunch. 2:47. Ano tulog ito Naga? Naga. Mamaya pakita ko yung pagkain namin, ha? Si Pleng, paborito niya talaga yan yung ganyang drink, parang Milo na malamig. Pero sabi dito, tableya daw yan na chocolate drink. Ito, pansit ba to? Masarap yung pansit ka. Kaya nga. Ano to? Pangat? Pinangat. Bicol Express. And rice. Sarap.
Ayan, sa sobrang gutom, ang bilis na namin kumain. Grabe mga buddy, ang sarap ng kinain namin. Sobrang nabusog ako. Yung pansit ba to, akala ko, sa pangalan na pansit ba to, matigas na pansit. Pero hindi, masos siya, tapos masarap sobra. Ganun din yung pinangat, may laman siya na karne sa loob, tapos binalutan ng laing yun. Given na po yun, Bicol Express. Masarap talaga ang Bicol Express sa Bicol. Uy, magpapakita si Time check, 5:20 p.m. Nandito na kami sa Albay, Bicol. Nandito kami sa Kamalig Bypass Road, Albay. Grabe, 5:30 pa lang to. Pero parang gabi na, magkagabi na. Ang bilis magdilim. Sobrang ganda ng Mount Mayon. Perfect na perfect ang pagkakone niya. Dito sa Bypass Road, madaming nagpupunta dito. Yung iba, nagpipiknik habang tumitingin sa sunset. Tapos kitang-kita si Mount Mayon. Yung iba naman nag-exercise, nagja-jogging, naglalaro dyan sa may baywalk sa gilid. Kung mahaba pa yung oras namin, ang sarap sana mag-picnic din. Para sa akin, magandang perfect tumambay dito mga 3 to 5. Kasi ang ganda talaga, kitang-kita mo yung Mayon. Maliwanag pa. Ang galing talaga ng pagkakagawa, no? Nakaka-inlove. Ang ganda. Sobra. Ayun, pagkatapos namin mag-take ng video, nag-picture lang kami saglit, diretso ulit tayo sa biyahe natin. Makikita nyo may mga nagja-jogging sa gilid kasi kahit madilim na, kahit gabi na, may street lights kaya okay lang. Time check po, 9 o'clock p.m. Nandito na po tayo sa baywalk ng Sorsogon. Grabe, ang ganda rin ng baywalk nila dito. Pwede kang tumambay kasi sobrang liwanag. Dito marami rin kami nakitang nagja-jogging, nag-exercise kahit late na. Kasi maliwanag yung baywalk nila. May nakita rin kami mga pamilya magbabarkada nagbabanding dito. Mahaba tong baywalk nila at ang linis. Ang sarap nga naman din tumambay dito. Time check, 10:30 p.m. na. Ito yung unang stop na pupuntahan nyo. Dito, wala kayong babayaran kasi ipapakita nyo lang yung ORCR nyo para ma-register. Pag nakapag-register na kayo dito, bibigyan kayo ng queuing number. Proof yun na ibig sabihin, dumaan kayo sa first step ng process nila na nakapagpasa na kayo ng ORCR nyo. Dito na yung terminal para magbabayad kayo ng ticket. Itong terminal nila ng bayaran sa mga ticket para makasakay sa barge, medyo malayo to dun sa first step ng registration ng ORCR. Pero ang maganda dito, one-stop shop na siya. Yung terminal na to, bale, dito na kayo lahat. Bawat window, may assigned na kung ano yung kailangan yung bayaran. Hindi na kayo mahirapan kasi tabi-tabi na siya. Ito po, i-slow mo ko na lang po. Paki-pause na lang para makita nyo na medyo malinaw yung rates nila. Sa amin, ang binayaran namin sa Toyota Avanza dito is 1,875. Ang shipping na nasakyan namin, Santa Clara, kasi wala na raw yung fast cut. Ang maganda dito sa Matnog kasi tabi-tabi na talaga yung mga window. Hindi ka na kung saan-saan pupunta para magbayad kasi organized na talaga sila.
Ayan po yung mga rates sa mga bus, truck, yung mga four-wheelers. Kung hindi po mabasa masyado, paki-pause na lang at screenshot. Tapos i-zoom nyo na lang po sa photos ninyo. Ayan din po yung time schedules nila ng last na biyahe, 8 p.m. Hindi po kami nakahabol, kaya first trip kami, 1 a.m. Kung may bayad niyan, bali 320 din lahat. Wala na. Yung sa... Sir, 320 din lahat. Okay. Oh, bolo. Kagayan po. Luwa, madam. 329 din. Opo. Dito naman po, yung 329, yan na po yung environmental fee, mga miscellaneous, at Coast Guard nila na babayaran. Dito na rin po ninyo babayaran sa last window. Total ng binayaran namin, ticket at yung mga environmental fee, nasa 2,204. Ayan, ticket namin. Pagkatapos nyo bayaran lahat, pupunta na kayo dun sa port. Doon na kayo mag-iintay ng oras ng alis ng barko nyo. Yan si Buddy, oh. Pogi. Yung distance from one-stop shop nila going to the port, medyo malayo-layo din. Ayan, nandito na tayo sa port. Babay Luzon muna. Dito, i-check ng mga guard yung ticket nyo bago kayo pumasok. Dito pagpasok nyo, didiretso kayo sa Coast Guard para ipakita nyo yung ticket nyo. Pagtapos doon, pupunta na kayo dito sa may bandang port talaga na waiting area ng mga sasakyan para kung kayo na yung sasakay sa barko. One at a time yung pagsasakay sa barko kasi tinatansya rin nila at tinitignan kung saang area kayo nila ipepwesto. Iga-guide nila kayo hanggang sa pag-park nyo. Marami din bumiyahe ng araw na yan. Puno kami niyan ng first trip. Visayas na kami. Ang ganda ng langit to, medyo orange, reddish. Mga kabady, time check tayo. 6 o'clock a.m. Nasa Calbayog City, Samar na po tayo. Nandito pa rin tayo sa Calbayog, Samar. 6:49 a.m. po. Going San Margarita, Samar na po tayo dito sa video natin. Mga kabady, mga 7:10 na to. Dahil hindi na masyado kinaya ng powers, umidlip kami mga 30 to 45 minutes. Dito rin sa San Margarita, Samar, yung area na to. Mga kabady, iba talaga yung pakiramdam ng quick nap. Parang fully recharge ka ulit. Laban na ulit tayo sa biyahe. Nandito na pala tayo sa lugar ng mga magaganda. Gandara, Samar. Time check, it's 8:15 a.m. Mga kabady, meron kaming nakita ditong spot sa Tarangnan, Samar. Napag-usapan namin na huminto muna kami para paliparan at ipakita sa inyo yung view. Yung lugar po nila, kilala po ito sa magagandang view ng landscape nila. Meron din daw mga caves at ito, yung river view nila. Mga kabady, buti nakisama yung panahon, ang ganda. Pagdating namin dito, may nakikita kaming mga truck na nagpapahinga rin sila sa mga biyahedor. Magandang spot naman kasi talaga dito para makapagpahinga at makapag-relax sa biyahe. Nandito na tayo sa Catbalogan City proper ng Samar.
10 a.m. na rin at medyo nakakagutom na. Isasabay na namin yung breakfast at lunch dito sa Mang Inasal para only yung rice. Sulit yung gutom. Halika, tara, kain muna tayo. Ito ulit, hindi halatang gutom na gutom kami. Ang bilis namin kumain at sumubo. Wala silang siling available, kaya nilabas natin yung pangmalakasan na chili garlic. Hi, busog na naman. Nandito tayo sa highway ng Calbiga, Samar. Dito lang sa highway, nakita namin yung malalaking rebulto ni Mama Mary at ni Jesus. Kaya hinintuan namin para i-share din sa inyo at ipakita. Nasa 12 o'clock PM na to, sakto. Mga kabady, kung nakikita nyo, sabi dito, Jesus, I trust in you. Kung ano man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, ialay lang natin sa Kanya at magtiwala. Dahil sigurado, kung ano man yan at mga gusto nyong mangyari, palagi niya po tayong i-guide sa mga desisyon natin. Lalo na sa ating mga bumabiyahe, parati lang po magdasal para ingat din po sa daan. Mga kabady, sobrang ganda ng view nila dito. Ang tahimik lang rin ng lugar na to kung kayo'y dumaan. Tara, tuloy na natin ang paglalakbay. Nandito na po tayo sa may San Juanico Bridge ng 2 p.m. Ang San Juanico Bridge po, dati ito yung pinaka-longest bridge sa buong Pilipinas. Maganda din daw po ito daanan paggabi. Meron po kasing mga colorful na ilaw sa mismong bridge. Mga kabady, naalala ko, nadaanan na rin namin to sa endurance namin noon. Sumali kami ng Ormoc Endurance year 2020. Ano po yun mga kabady, nikot namin Tacloban, Leyte, 1,000 kilometers lahat. Ayan po ang San Juanico Bridge. Ang pagkakaalam ko mga kabady, mga 2 to 3 kilometers po ang haba nito ng pag-connect niya sa Tacloban. Pinagpaalam po namin to na paliparan kung pwede doon sa may police station at pinayagan naman niya tayo. Mga kabady, bago kami tumawid papuntang Lipata, Surigao, nagdesisyon kami na bumili muna ng mga pasalubong dito sa Tacloban. Nagtanong-tanong kami, ang tinuro nila dito sa Zamora Street, marami daw pong pasalubong na bilihan. Nakarating kami dito ng 2:45 p.m. sa bilihan ng mga pasalubong. Nasa Main Street lang siya. Pag weekdays, hindi daw po pwedeng mag-park dito sa street. Pero since Sunday po ito, kaya allowed siyang mag-park. Ayan po yung binili namin, yung ube moron, pati chocolate moron, at yung kilala na binagol. Pagkatapos namin mamili, dumiretso kami dito, magpa-gasolina. Pakita po namin sa inyo kung magkano yung inabot ng papagasolina namin para may idea po kayo kung magkano. Pang third gas natin to dito sa Tacloban. 1,644. Tuloy po natin ulit ang biyahe natin mga kabady. Time check muna tayo. 3:40 p.m. Nandito na po tayo sa Agas-Agas Bridge sa may Southern Leyte. Time check po, 5:20 p.m. Kaya sobrang ganda ng view natin kasi pa-sunset na po.
Ang Agas-Agas Bridge po ay yung pinaka-tallest bridge sa buong Philippines. Sobrang ganda po ng view dito. Kung maaalala nyo po, nabanggit ko sa inyo na sobrang nakakapagpakalma sa akin at nakakapagparelax ang sunset na view. At masaya po ako na ganitong oras kami nakarating dito. Grabe no, ang ganda. Hindi ako masyadong fan ng green. Pero kung ganito ka-greeny talaga at ang ganda ng view, mapapa-in love ka na lang eh. Sobrang ganda ng sunset na to. Libagon, Southern Leyte po ito. Sobrang ganda ng view, grabe. Ang peaceful ng dagat at ang makikita niyo lang yung mga bangkang dumadaan. Ayan po, sobrang ganda. Mga kabady, ito ang perfect na sunset na itsura na nakaka-speechless at nakakapagpakalma sa sarili. Kahit sino nakakakilig tignan to yung ganitong view, nakakapagpa-in love, nakakapagpa-sweet, basta mixed emotions. Mapapa-I love you ka na lang sa katabi mo pag dito ka dinala. Time check po tayo, 6:30 p.m. Nagbabaybay tayo papuntang Liloan Port. Sana makahabol tayo. Sabi po nila 8 p.m. po merong tawid na biyahe. Talagang madilim po yung dadaanan, kaya mag-ingat po. 6:50 po tayo nakarating ng Port of Liloan, pero ngayon pa lang po puno na ang biyahe ng barko ng 8 p.m. Napagdesisyonan po namin na habulin na lang po yung sa San Ricardo na port kasi meron daw pong biyahe ng 8 p.m. Kaya ito, nagmamadali na po kami na bumiyahe papuntang San Ricardo Port para sana makahabol at makatawid tayo ngayong gabi papuntang Lipata Port. Mga buddy, mag-ingat po tayo dito sa daan na papuntang San Ricardo. May part po na sobrang dilim talaga at walang mga ilaw. Ito na po yung San Ricardo Ticketing Office. Nakarating po tayo ng mga 7:50. Nakahabol tayo sa oras kasi 8 pa naman pero puno na sila. Kaya ang ginawa po namin, nag-antay na lang po kami dito sa ticketing at ang sunod na biyahe is 11 p.m. San Ricardo Ticketing. Malaki yung parking nila dito. Pakita ko po sa inyo yung schedule at rates po nila ng biyahe dito sa San Ricardo. Mga buddy, paki-post na lang po or screenshot para makita nyo po yung mga schedule trip. Ito na po yung updated rate po nila. Paki-post na lang po. May phone charges sila. Punta na kami ulit doon sa ito may checkpoint to kanina kasi baka nag-break. Mamaya sila babalik. Pagtapos po namin magbayad sa ticketing, dumiretso na po kami dito sa port ng San Ricardo kung saan namin iintayin yung 11 p.m. na biyahe. 3,400 po lahat ng binayaran namin. Makikita nyo po dun sa rates nila, may by category. Avanza nyo po sa amin kaya nasa 3,400 po yung babayaran. Ngayon mga kabady, 11 p.m. na po. Nag-uumpisa na po sila na magsakay ng mga sasakyan sa barko. Kagaya po sa Matnog Port, parehas lang rin po sa San Ricardo Port na paisa-isa lang yung tawag ng sakay para mabalansin nila yung barko kung saan kanila ipipwesto. Gaya doon, parehas lang din po dito, i-guide nila kayo hanggang sa makapark kayo.
Nakarating na po tayo sa Surigao, sa Lipata Port. Time check po tayo, 12:30 a.m. Nasa 1.5 oras po yung binyahe ng barko. Mga buddy, malapit-lapit na po tayo sa pupuntahan natin. Nandito na tayo sa Mindanao. Ito po, palabas na po kami ng Lipata Port, Surigao. Wala pong masyadong sumakay sa barge, sa barko ngayon last trip ng 11 p.m. Kukunti lang po kami. Pero ang maganda po doon, kahit konti lang po kayo, babiyahe at babiyahe pa rin po yung barko papunta ng Lipata Port. Ngayon mga buddy, ituloy po natin ulit yung biyahe natin. At ang destination natin dito sa Mindanao ay papuntang Tandag, Surigao del Sur. Time check po tayo mga kabady. 2 a.m. nandito na tayo sa Claver. Time check po tayo 6 a.m. Nandito po tayo sa tulay paakyat ng 90. Inumaga na po talaga tayo dito ng tuluyan dahil na stranded po kami dito sa tulay dahil nagkaroon po ng aksidente. Nagkabungguan po yung truck at saka yung bus, yung mga hari ng daan, ang lalaki. Hindi po madaanan yung tulay. Sakto din po habang nag-iintay matanggal yung dalawang nagkabanggaan, nakapagpahinga po tayo. Ito po, paakyat na po to ng 90. Mamaya pakita ko po sa inyo yung magandang view sa taas ng bundok. Kung mapapansin nyo po, ang daming taong naglalakad at mga naka-safety hat. Mga nagtatrabaho po yan dito sa mining. May mining po kasi dito sa Surigao. Ito po mga kabady, medyo nandito na tayo sa tuktok ng 90. Tawag po nila dito na daan 90. Ang ganda po dito. Ang ganda ng view. Mga nakailang beses na rin po ako dumaan dito kasi pagka nag-i-endurance po kami, sumasali kami ng endurance ng Mindanao, madalas po ito iniikutan pag nag-Mindanao loop. Dito naman po mga kabady, nasa 90 view deck kami. Huminto muna kami ni Pleng para pag video at picture, ipakita po sa inyo kung gaano kaganda yung view ng 90 facing din sa dagat. Marami din po talagang humihinto dito at gustong magpahinga. Ito po, magpapalipad po kami ng drone para ipakita po sa inyo yung buong 90. Noon, pag nag-endurance po kami, pag dumadaan kami dito, medyo natatakot ako kasi po sobrang taas tapos bangin po talaga yung mga gilid niya. Tingnan nyo po mga kabady kung gaano kaganda yung view po natin. Dito po kaya medyo napapansin nyo yung iba hindi na siya green at parang brown na lang siya kasi ito po yung area na pinagmaminingan po. Ang sabi po nila, ang lupa dito is high grade. Hindi ko rin po alam kung ano po yung nakukuha nila dito kaya minamining. Pero ayan po yung view, napakaganda po. Itong 90 po is boundary din po to ng Surigao del Sur at saka Surigao del Norte. Dati daw po, mga late 90s, marami daw po ditong nango-hold up kasi syempre po bundok at madilim ang mga daan. Pero ngayon po, sobrang safety na siya daanan. May mga outpost na po ng mga police. Kagaya po dito sa view deck, meron din pong outpost ng police. Kapag dadaan po kayo dito ng gabi, dobling ingat lang po kasi yung mga daan sobrang dilim po. At syempre yung mga gilid natin mga bangin. Pero syempre po, safe naman po daanan kasi maganda yung mga
road niya, sementado na siya buo. Wala rin pong signal dito, medyo mahina po kasi nasa tuktok ng bundok. Ayan po yung view, ang ganda-ganda oh. Kung mapapansin nyo po, yung parang maliliit na bahay dun sa gitna ng bundok, yung pagitan, mga kumpanya po yan ng mining. Yan po ang isang way ng trabaho at pagkakitaan dito sa 90. Time check po tayo, 7 AM. Nandito po tayo sa Carrascal. Magpapagas po muna tayo. Papakita ko po sa inyo kung magkano po tong pang-apat na gas natin para may idea po kayo kung magkano na yung inabot namin. Nasa 1,674 ang gas natin dito. Ituloy po natin itong biyahe natin. Nandito pa rin po tayo sa Carrascal, Surigao del Sur. Time check, 7:15 AM. Nandito na po tayo sa Cantilan, Surigao del Sur. Makikita nyo po sa kaliwaan ko, merong mga tanim na palay. Mapapansin nyo po, mga yellow na po yung itsura niya kasi ready na po siyang i-harvest. Yung ibang part po na harvest na, kagaya po niyan. Nandito na po tayo sa Lanuza, Surigao del Sur. Time check tayo, 8 AM. Dito po sa Lanuza, tuwing fiesta nila, masaya pong pumunta dito dahil meron silang pa-surfing competition. May mga iba't ibang lugar na nag-a-attend at sumasali sa pa-competition nila, foreigner or Filipino po. Time check po tayo, 8:30 AM. Nandito na po tayo sa Mato Cortez, Surigao del Sur. Dito po sa lugar na to, madalas binibenta yung mga seashells, mga seaweeds. Ang tawag po nila dito saang, mga lato. Fresh na fresh po siya, kahit isasawsaw lang kaagad sa suka, pwede na pong kainin. Time check po, 8:45 AM. At last, nakarating na po tayo dito sa Tandag, Surigao del Sur. Total po ng biyahe natin, nasa 53 hours. At ang napagasolina po natin is 4 na beses po. Hello, Tandag! 1,372 total kilometers ng biniyahe natin from Parañaque, Luzon to Tandag, Surigao del Sur, Mindanao. Thank you for watching po. Kita-kits ulit sa susunod na mga biyahe. Bye!